Amen! Hallelujah! Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Tunay nga po na ang kabutihan ng Panginoon Diyos ay patuloy nating nararanasan sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Psalms 23 verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of our lives." Amen. Sino po nakaranas ng kabutihan ng Panginoon Diyos? Amen. Lahat po tayo, no? Kaya po sa umagang ito, let us give God all our praises. Let us give God all our worship, all adoration and thanksgiving because He deserves it. At sa umagang ito pong salita ng Panginoon Diyos, ang dalihan po natin because it's a beautiful reminder to all of us na ang pag-ibig po at kabutihan ng Diyos sa atin ay hindi kailanman natatapos. Amen? Wala pong hangganan ang kabutihan, habag at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen! Kahit na minsan po, hindi natin naiintindihan ang mga bagay sa buhay natin. Pero sabi po, God's ways are always higher than our ways. God's thoughts are always higher than our thoughts. Kaya po sa umagang ito, God is inviting us to surrender it all to Him. I-surrender po natin lahat sa Panginoon Diyos sa umagang ito. Whatever it is in your hearts right now or in your life right now, God is saying you today, surrender it all. Because He is a good Father. He is a sovereign God. He is an all-knowing God. Hallelujah! Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po yan sa kabutihan mo, sa katapatan mo, at sa pag-ibig mo, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak ko, God. And this morning, O God, hindi kami papayag na hindi ka namin mapuri, hindi ka namin masamba, hindi ka namin madakila, Panginoon Diyos. Lord, we want to give you all the glory and praises and adoration. In Jesus' name, amen.
child, surrender it all to me. Surrender it all to me. Hallelujah. Ano man yung pinagdadaanin mo or daladala mo sa puso o buhay mo ngayon, God knows it. And God sees it. Your question in life, your pain, your doubts, your fear, your anxiety, your addiction, your frustration, surrender it all to God. Isuko mo yan sa Panginoon. Maybe you are going through some testing and challenges in your life right now. And you keep asking God, Lord, bakit? Lord, why is this happening to me? And the Lord reminds us today in Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Hindi tayo magkapantay. Anak, hindi ikaw ang may hawak ng lahat. Ako. You are not in control, but God is. God is in control. And because He is in control, you don't have to fight this battle alone. You don't have to carry everything by yourself. Because God is saying you today, my child, my
my God. You are a great God. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Salamat, salamat, salamat. Alam namin, Panginoon Diyos, sa oras na ito, God, you already move. You already touch the heart and life of your children, O God. May mga bagay na hindi nila masabi, hindi nila mailabas. Pero ngayon, Panginoon Diyos, naririnig ko na ito. Nauunawaan mo sila, Panginoon Diyos, nakikita mo sila, Panginoon Diyos. And Lord, wala kami ibang gagawin, O God, so gagawin is to surrender everything to you. To praise you, to worship you, Panginoon Diyos. Hallelujah. We praise you, Lord. Salamat, Panginoon.
papuri, parangal at pasasalamat because you deserve it. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. God bless us. Amen. Purihin ng Diyos ang mga ito sa bawat buhay ng bawat anak na po na sumamba at alam ko po na ang ating Diyos ay nalugod at nabigyan natin siya ng kagarahan sa kanyang puso. Kaya nga ngayong umaga, magandang pagbati. No? Nais ko po muna magbigay pagbati sa lahat ng hirap. Amen. Dahil ito po yung araw niyo ngayon, sineselebrate po all over the world, the Mother's Day, na lahat ng ginawa niyo, lahat ng mga bagay na paghihirap niyo, ito lang po yung panahon para ibalik sa inyo, mga nanay, salamat. Pwede po bang ang mga tatay at mga anak ay let's give a clap of applause. Amen. Di po, natin kilakas. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Salamat po sa umaga nito. Salamat sa pagmamahal mo, Lord, sa bawat buhay po namin, Lord. Ngayong umaga na patuloy po namin naranasan. At narito po kami, Panginoon, patuloy na Ikaw, Lord, ay aming nakilain sa aming mga buhay. Ikaw ay aming parangalan. Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa. Panginoon, sa loob ng isang linggo at ngayong araw na ito, Lord, humaharap kami sa iyo ng buong buo ng aming puso, kaluluwa, Espiritu, Lord, ay nakalaan para sa iyo, Panginoong Diyos, sa araw nito. Kaya nga naman, Lord, salamat sa grasya at biyaya na natatanggap namin, Panginoon, sa araw-araw. Ngayong umaga, dalangin ko, Lord, na patuloy na Ikaw yung maging sentro ng aming buhay. Ikaw may kontrol ng lahat ng bagay sa aming gagawin sa araw na ito, Panginoon. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng gawain ito, Panginoon, lahat ng ito ay iniaalay namin sa iyo, Panginoong Diyos. At patuloy namin, Lord, pinasasalamatan ka. At yung mensahe mo sa umaga ito, Lord, Panginoon, dalhan mo kami ng iyong kapangyarihan. Bigyan mo kami, Lord, ng malinaw na pananaw, Lord. At lagi, Lord, na ito ang maging kabuhawan namin sa umaga nito, Panginoong Diyos, yung maranasan ka namin sa aming buhay. Kaya nga naman, Lord, pagpalain mo, Lord, yung mga salita mo ngayong umaga, ano mo yung mga bagay na gagawin namin, Panginoon, Lord, sa lahat ng ito, sa iyo namin, Lord, itinataas at pinagkakatiwala sa pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen. Amen. Kailan po natin sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 30, verse 7. Ang nakasulat po dito, nais po natin basahin, nandiyan po sa makikita po natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 7. Love never gives up, never lose faith, is always hopeful and endures through every circumstance. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiga hanggang wakas. Ito po ang salita ng Diyos sa umaga ito na ating pong pagsasaliwa at pag-aaralan. Ating pong
mother's love, our anchor through all things. Sabi nga po, love is a foundation of every relationship. Alam po ba natin yan, mga kapatid? Ang pag-ibig daw po yung pundasyon ng bawat lahat o bawat relasyon na meron po tayo. Sabi nga po, anchor, ito yung nagpapatatag at nagpapatibay po. Anchor of love sa buhay po ng mga nananampalataya. Kaya nga po pag hindi matibay ang ating po pagmamahal sa Diyos, yung relasyon po natin sa Kanya ay pwede mawala at maglaho. At ganun din po yung pagmamahal natin, kung hindi matatag sa ating pong mga mahal sa buhay, ay pwede din po mawala at maglaho. At ganun din po yung pagmamahal natin, kapag mahina sa kapwa, ay maaari din po maglaho at mawala. Ang pag-ibig po ay nagpapatibay. At ito po yung sinasabi sa atin ng 1 Corinthians chapter 13 verse 7 na napakahalagang dapat natin ilagay sa ating pong isipan at sa ating pong puso. Kaya isang paglalakbay tungo sa malalim na banal na katotohanan ng pag-ibig ng isang ina. Kaya nga, a mother's love. Kaya sa umaga ito, para sa inyo itong mensahe ito, mga nanay. Mga nanay na nagmamahal at nag-aalay ng kanila pong buhay para sa kanilang mga minamahal at sa kanilang pong mga anak. Kaya nga po sabi, isang paglalakbay patungo po sa katotohanan ng pag-ibig ng isang ina. Isang persa o lakas sa mundo na walang makapapantay. Natatangi at hindi katulad ng anumang uri ng pagmamahal na nararanasan. Ito ang pag-ibig na kasing bangis ng iyong nagtatanggol sa kanyang mga anak. Tinulad ko daw yung isang ina na nagmamahal sa kanyang mga anak na katulad ng isang iyong mabangis. Diba? Walang makalalapit, walang makasasakit. Hindi mo pwedeng galawin. Ganun din po marahil siguro yung pag-ibig at pagmamahal ng mga nanay sa kanilang mga anak. Naalala ko, siyempre bilang magulang, at ngayon din po, yung mga bagong mga magulang na ngayon ay nakita nila yung kanilang mga anak, di ba tayo po mga magulang, halos ayaw natin patapuan yan. Yun pa lang po halos ayaw natin patapuan sa lamok. Gano'n natin inaalala at pinagmamalasakitan dahil tayo po ay nagmamahal. Halos ayaw natin magkasakit. Halos ayaw natin na talagang mahirapan yung kalagayan nila bilang mga anak natin dahil yun po yung damdamin ng magulang. At lalo na po ng nanay. Nakita ko po yan sa aking pong asawa. Isa po ay nagsilang, yung unang anak namin. At nasundan pa, at nasundan pa, at nasundan pa. Napakaraming anak. At yun po yung nakita ko sa lahat ng ginawa niya para sa kanyang mga anak. Yung pagmamahal na inalay niya, pinagaman niya. Sabi niya po, walang makatutulad. At lahat po ng nanay marahil na narito po, na ganun po yung mga bagay na pinaramdam natin at pinakita natin sa mga mahal natin sa buhay o sa mga anak po natin. Amen po. Kaya sabi nga, ulirang ina, natatangi at hindi katulad ng anumang uri ng pagmamahal na nararanasan. Ito ang pag-ibig na kasing bagis na Leo ay tatanong sa kanyang mga anak. Alam niyo po, sa mga survey, sinasabi na ang pag-ibig ng isang ina ay likas at wagas. At walang kondisyon at walang hanggan. Tama po ba, mga nanay? Meron nag-amen na nanay. Walang, sabi nga, ulitin ko po, no? Sabi nga po, ang pag-ibig ng isang ina ay likas at wagas, walang kondisyon at walang hanggan. Ngunit, sabi, pero dito may ngunit.
may kasamaan sa mundong ito. At ang pag-ibig ng isang ina ay laging dalisay. Ay hindi laging dalisay. Sabi nga, no, dahil nasa mundo tayong ginagalawan natin nasa mundong ito, sabi nga, we are corrupted by evil. Kaya, yung inilagay ng Diyos na pag-ibig at pagmamahal sa atin, nakukurap po yun. Marami siguro, na makikita po tayo niya na ganito po yung sitwasyon at kalagayan. Alam niyo po ba, in other country, makikita po natin, lalo po sa bansang Amerika, doon daw po, sabi, almost 200 children per year killed by their mother. Alam po ba natin? Ganun ka din po. Na hindi na po nangyayari yung design ng Diyos para sa mga magulang. Bakit po? Kasi nagkakaroon na po ng ganong mga pangyayari po. Almost 200 children per year killed by their mother or mothers who kill their babies through abortion. Diba? Siguro, hindi na tayo bago dyan. Naririnig na po natin yan. Hindi lang po sa Amerika, yung sa bansa natin, meron din gumagawa ng mga ganyan kaparaanan. Na hindi na nila binibigyan ng pagkakataon na mabuhay pa yung dinadala nila sa kanilang sinapupunan. Because corrupted by evil. Nananakaw na po, no? Ng kasamaan. Yung mga bagay na dapat mabubuting ginagawa ng mga magulang. Kaya nga sabi, ang unnatural attempt to make abortion is normal. Kaya ngayon, may mga nagtutulak pa eh. Diba? May mga nagtutulak pa po na illegalize yung abortion. Dito po sa atin, may mga nagpapasok po niyan, may mga nagsusumbong po ng ganyang batas. At sa iba po, meron na pong legal na ginagawa po sa ng ganyan. Na hindi na po kakasuhan, hindi na po mananagot sa batas, dahil legal na po. Yun po ay napaka-rimari na babae po ng tao. Amen? Sabi nga po dito, there's Christian community today. Sa atin po, ng mga mananampalataya na po, ng mga ng ating pong Panginoon, sabi nga, thankfully, most mother would not dream of killing their children. Tama po ba? Kaya naman po siguro mga Kristiyano, mga parents, or tayo po, ng mga mananampalataya na ganito po yung magiging nasain po natin. Gawin yung mga gawain hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Sabi nga, you possess a mother's love that pleases to God. Yun na po yung binibigay ng Diyos sa buhay ng mga nanay ngayon, mga mananampalatayang ina, na sumusunod para kalugdan at maging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon Diyos. Diba? Yun po yung buhay natin dapat sa ating pong Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon. Because you learn by instruction and admonition. Diba po? You learn. Ibig sabihin, may mga natututunan tayo na pagtuturo sa atin. Siguro, bata pa lang tayo, lalo kayo, mga kabataan, dito po sa church, marami na tayo nakikinig kung ano yung tamang gawin at wasto ng aral na dapat natin isa puso at isa isip patungkol po sa mga mabubuting bagay. Ito po yung sinasabi ni Titus sa chapter 2 verse 4 sa mga matatandang lalaki, sa mga matatandang babae, para isagawa at ituro doon sa mga kabataang babae na merong mga asawa at mga anak na madala sa Panginoon at mailapit sa Diyos. Kaya mapalag yung mga pamilya, mga parents na talagang nagsimula sa pananampalataya, paglilingkod sa Diyos, at naaakay nila sa harapan ng ating Panginoon yung kanilang mga anak. At naituturuan ng mabuting asal or values patungkol po sa ating pong Panginoon o sa salita ng ating Diyos. Kaya thankfully, most mother would not dream of killing their children. Napakaganda po no? A mother love for her children even when least deserve to be loved. Kaya tayo po wala tayong pinipili. Hindi tayo unfair pagdating po sa pagmamahal sa mga anak. Kasi sabi nga po dito, a mother love for her children even when least deserve to be loved. Even yung pinakamaliit or pinakaaba, kasi sa totoo naman may mga magulang po dyan na maraming anak.
yung favoritism, pilihan yan. At yung ibang parents naman, na kapag iba nilang mga anak naman ay maganda yung pamumuhay, ano sila. At yung mga hindi naman maganda yung buhay, pinababayaan nila. Diba? Hindi yung tunay na pagmamahal. Yung ipinakikita po natin kapag meron po tayong gano'n na tinagan unfair. No? Napagtingin po doon sa mga mahal natin sa buhay. Kaya yung pagmamahal dapat tama po yan. The value of a mother's love cannot be measured in currency. Yun, sabi ko nga. Dahil may pakinabang ka, mayaman yung anak mo na isa, doon ka lagi mag-i-stay, doon ka lagi bumisita, doon ka lang lagi pagpapakita ng pagtulong, di ba? Pagmamalasakit. At tingin ko naman ay hindi mo na binibigyan ng pansin. Kaya nga, hindi dapat tayo gano'n nakatingin. Sabi nga, hindi ito nasusukat doon sa kung ano yung meron. Di ba? Meron yung mga mahal natin sa buhay, but in the moral character, wisdom, and training, she give to her children. Di ba? Kasi pantay-pantay po lahat, kahit tayo pong lahat ng tao ay tinitignan ng Diyos ng pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang malaki, walang maliit, walang maganda. At walang pangit sa harapan ng Diyos, sa patingin ng Diyos. At dapat tayo rin po ng mga mananampalataya, mga magulang, ganito rin po tayo tumingin para sa atin pong mga anak at sa ating mga mahal sa buhay. Kasi nga po, yun yung naituro sa atin. Yun yung binibigay ng karunungan sa atin. Yun yung pag-uugali na nais ng Diyos na maipakita natin doon sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi ng Proverbs 6:20 verse 23, sabi nga, aking anak, lagi paalala po ito ni Haring Solomon na sumulat ng Proverbs o ng Kawikaan. Lagi ito yung pangusan niya na aking anak, sabi niya, lagi mong isa-isip, isa-puso yung aral ng iyong ama at yung katuruan ng pagmamahal ng magiliw mong ina. At lagi mong ilagay sa isip at sa puso mo yung mga aral na itinuturo sa iyo. Kapatid, ganun ba tayo bilang mga anak? May mga magulang ba na ganun nila sinisikap na gawin yung mga bagay para yung kanilang mga anak ay matuto habang lumalaki, ay nakikita nila kung ano yung meron tayo sa buhay natin bilang mga magulang. Ito yung sinasabi ng Proverbs, kagaya ni Haring Solomon. At isang babae sa Biblia na makikita natin, kung naaalala, kung nakakita natin, you remember her name? Sabi, Jochebed. Kilala niyo pa si Jochebed? Jochebed. Oh, Jochebed. Sino po itong babae ito? Kilala niyo po? Siya yung nanay ni Aaron, ni Miriam, at anak na si Moses. Yung time na yun, itong babae ito, dahil sa panahon sila ng bigit na halos lahat ng bata at sanggol ay nais papatay ng Nero. Dahil nagmamahal itong inang ito, hinayaan niya na yung kanyang anak ay magkaroon ng buhay. Ano yung ginawa ni Jochebed? Ipinaamid niya po sa ilog. Pero pinabantayan niya tayo ni Miriam. At yung pangyayari yun, itong batang si Moses, alam natin sa plan of God, sa plan ni Moses, para sa bayan ng Israel, sapagkat siya yung gagamitin po ng Diyos. At itong inang ito na mapagmahal, hindi niya hinayaan mapatay yung kanyang minamahal na anak. Dahil lahat ng sanggol, papatayin mo talaga. At yun yung paraan ng ginawa niya. At sinamahan siya ng Diyos doon sa mga bagay na ginawa niya desisyon sa buhay niya. At sa pwedeng kwento, nabuhay si Moses. At hindi lamang po yun, ginabayan niya rin po sapagkat siya yung nag-alaga habang lumalaki si Moses. Kita niyo po, napakagaling ng pamamaraan ng inang ito na si Jochebed dahil sa kanyang pagmamahal para sa kanyang anak. Okay, ngayong umaga, let us study on how. Sabi nga po dito, 1 Corinthians 13, verse 7, beautifully encapsulate the essence of mother's love.
yung napakagandang larawan o diwa ng pagmamahal ng isang ina na masasaksihan natin, maririnig natin, marahil yung makakakilala tayo na talagang masasabi natin talagang wonderfully, beautifully na ginawa nila yung mga bagay para sa kanilang pamilya. At ito pong pag-aaral nito, makikita natin, una, sabi nga po dito, yung essence of mother's love. A mother's love never gives up. A mother's love never gives up. Mga nanay, hindi pa ba tayo sumusuko? Tuloy pa yung laban. No? Habang may buhay, laban lang po. Kasi yun yung sinasabi, never gives up. Diba? Maraming mga ina na po, sumuko na po sa laban at hamon ng buhay. Kahapon po, habang papunta kami ng 13 Martires, every time na dadalhin po kami sa Alpha Mart, isang nanay doon na babae doon ng tao ko. Akala ko normal, maayos naman manamit. Kaya nang habang titigan siya, titignan mo siya na matagal, iba yung tingis niya. Nagsasalita ng mag-isa. Parang kinakasan na po ng ulirap. Pero maayos po yung itsura niya. Ando lang po siya, nagbubukas. Pero hindi, sabi nga, anak nga dahil sa Alphabet, pumunta kayo, bago magbubukas dyan, sasabihin sa'yo. Siya hindi siya gumaganon. Kaya, nagmamasdan ko lang. Pero sabi ko nga, naisip ko, kinakasan na siya ng kulirat niya. Sumuko na siya sa laban. Marahil, hindi natin alam kung ano man po ang pinagdaanan ng inang ito. O siya po ay hindi niya kinaya magbigat ng problema, pagsubok, o siya po ay abuse. Kaya ang nangyari sa kanya yung gano'n, kung ano po yung dahilan, hindi po natin yun alam. Pero isang bagay po at magandang bagay na makikita natin dito, sabi, a mother's often face countless challenges, sleepless night and difficult places with their children. Alam niyo po yung magulang talagang, kung bibilangin natin, ang dami po talagang pinag-daraanan. Galing pa lang po tayo sa sinapupunan po ng ating mga magulang. Marami na pong hirap. Marami na pong pinagdaanan po yan. Hanggang sa paglabas, hindi pa po natatapos doon. Patuloy po kung maraming nararanasan kung bibilangin po natin yung gampanin at mga bagay na ginagawa ng isang magulang para sa kanyang anak. Tama po ba mga anak? Alam niyo po ba yun? Kaya nga sabi namin, lagi namin naririnig, na kapag kayo naging magulang, mararamdaman niyo at mararanasan niyo kung ano yung sinasabi namin ng mga magulang. Yun po yung lagi namin sinasabi, pinapaunawa namin sa kanila. Kaya napakagandang unawain at alamin yung mga bagay ito. Sabi nga, napakaraming bagay na makikita tayo, no? Sa ating mga magulang. Still their love remains steadfast. Pero kahit na po daw ganon kadami yung pinagdaraanan ng hirap, mga pagsubok, sabi nga, nananatili yung pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak. They are willing and ready to overcome all challenges. Hello? Tama po ba? Ang mga nanay, fighter po yan, warrior po yan. Diba? Dapat yan yung nanay, hindi sumusuko sa hamon at laban ng buhay. Ano man yung pagdaanan natin, ano man yung mga nararanasan natin, magpatuloy lang po tayo dahil kasama po natin ang Diyos sa ating pong buhay at sa ating pong laban. Amen? Kaya, sabi, ito yung ginagawa ng mga nanay. They never gives up. They fear all things. Diba? Ginadala nila yung lahat. Ginagawa po nila yung lahat. With unwavering commitment to their children. Unwavering. Kita niyo po yun. Napakatinding gampanin o karakter na ipapakita ng mga magulang sa kanilang mga anak na talagang walang makapipigil sa kanila sa pagmamahal nila para sa kanilang mga anak. Diba po? Mga nanay dyan, mga bagong nanay po dyan, yan po ba yung nararamdaman nyo na talagang walang makapipigil? Diba? Dumating man po yung mga pagsubok sa buhay, sakit, karamdaman, pero nandyan ka para anlayan mo yung mga anak, yung mga mahal natin sa buhay at alagaan natin sila. Kasi hindi tayo susuko para sa kanila.
They give their heart. Yung binibigay natin kasi po, yung alin, yung ating pong puso. Diba? Wala naman siguro magulang na hindi kaya ibigay yung buhay nila para sa anak nila. Sabi nga, they give their heart, soul, and strength. Tayo po, ang daming ibinibigay ng mga nanay para sa kanilang mga anak. Expecting natin in return. Kapatid mo ng bayad po yun. Sabi nga kanina, unconditional love. Meron po yung mga magulang na nagmamahal para sa kanilang mga anak. Kaya mga anak, alam niyo po, sabi ko nga kanina, di ba? Hindi natin ang parangal yung mga magulang ngayong araw na ito. Kasi para sa kanila yung araw na ito, na sa lahat na ginawa nila para sa buhay ko natin, hindi lang sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, sa bawat taon na lumilipas, ang daming ginagawa ng mga magulang para sa kanyang mga anak. Amen? Na hindi susuko, hindi napapagod, at hindi nagsasawang gawin ng mga bagay para sa mga mahal nila sa buhay. Kaya, walang balik po yun. Ang tanong po ba, mga anak, na-appreciate ba natin yung mga ginagawa ng mga parents? Nasasabi ba natin, ngay, thank you, lahat na sa araw nito, na pag-gising natin, nabati ba natin ng Happy Mother's Day? Nasabi ba natin, Ma, I love you, Moms, I love you. Alam ko kung ano yung tawag nyo sa inyong mga parents. May pagkaman nyo ba yung pagmamahal, yung maalaw na pagmamahal para sa mga magulang na nag-alay ng buhay para sa atin? Diba? At ipapasalamat pa tayo sa lahat ng kanilang ginawa para sa atin. Sana po ganun tayong mga klase ng mga anak na hindi nakakalimot sa mga ginawa ng ating pong mga magulang. Sabi nga, they give their heart, soul, and strength, expect natin in return. Yan din po yung binanggit na Isaiah sa chapter 66, verse 13. Sabi nga rito ni Isaiah that God spoke to Israel about comforting them and He chose the example of a mother. Kita niyo po, ginamit ng Diyos na halimbawa yung isang ina para ano daw po, i-comfort ang bayang Israel. Kagaya ng isang ina na nag-aalin sa kanyang mga anak. Inaalin yung kanyang mga anak. Sa panahon ng kalungkutan, diba? Sa panahon ng kawalan, sa panahon na ano may pinagdaraanan ng kanilang mga anak, andyan yung nanay. Sabi nga, she knows the best. Sabi nga, diba, nasa mothers knows best. Mga nanay, ganun po ba tayo sa ating mga anak? Diba? Alam natin yung santilin pa lang, kilala na natin kung ano yung nangyayari sa mga anak natin, kung ano yung dinadala ng mga anak natin, kung ano yung kailangan ng mga anak natin. Kasi iba yung damdamin ng nanay. Dahil sa iyo galing yan. Tama po ba? Dahil sa mga nanay nang galing ang mga asanggol at mga anak na kanilang pinalaki, kaya alam nila yung damdamin. Diba? At ito yung ginagawa at sinabi ng Panginoon kay Isaiah na ginawang halimbawa itong mga inang ito na umaalis sa kanilang mga anak. Mothers often sacrifice their happiness for their children. Kita niyo po, nakalaan talaga ng isakripisyo nila yung buhay na nila para sa kanilang mga anak. Mga nanay, nagawa na po ba natin to sa mga anak natin? Sabi nga, we often sacrifice their happiness for their children. Bakit po? Bakit nila ginagawa to para sa kanilang mga anak? Because mothers fear all things. Yun po yung sinasabi. Magagawa nila yung lahat bilang ina para sa kanilang mga anak. Diba? Mga nanay, hindi pwedeng pabayaan natin na mapahamak ng ating mga anak. Pabayaan natin na ito lang yung marating mga anak natin. Pabayaan lang natin sila na kontento na tayo. Okay na, buhay ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganoon. Gagawin ng mga ina ang lahat para sa mga anak. At yun po yung nakita ko rin sa buhay ng among nanay.
Kahit anong diskarte po yata, ginawa na ng nanay namin. At ganoon din po siguro marami ng ibang nanay. Gumagawa ng mga, ano tawag sa ngayon? Ano yung diskarte? Yung mga ginagawa, mga online, mga kung ano ng paraan para kumita, mga racket, di ba? Hindi yung racket na lumilipad May ibang racket na pinagkakakitaan. Para ano? Para matuskusan lang po yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Hindi na kinahihiya. Kahit na ang hirap pa yan. Yung mga bagay na ginagawa ng mga magulang. Kasi nga sabi, because mothers bears all things. What do children do in return? Ito po para sa mga anak naman. Ano naman daw po? Kala nyo anak para sa namin lang to Alam nyo, naging anak din po kami bago kami naging magulang. At yung lagi nga po yung sinasabi namin, ngayong mga anak namin kayo, darating nyo pa na magiging magulang kayo. At ano naman daw po? Sabi, what do children do in return? Remember, the Bible says, honor your parent. Isang utos, isang command, di ba, ng Bible, sa Ephesians chapter 6, makikita po natin, na inutos ng Diyos sa mga anak, igalang nyo ang inyong amanan. And may kalaki po itong pangako. Sabi nga po doon, lalaki kanyang buhay at sasagana kayo ang pagpapalain. Ano ba yung mga bagay na kailangan natin iparaman sa ating mga magulang? Sabi nga po dito, honor them by listening. Simple. Ay, kaya ko yan. Sabi ng mga anak yan. Kaya ko yan. Pakikinig lang pala Hindi na naman pala magparangal sa magulang, sa nanay. Diba? Honor them by listening. Sabi po yan ng Proverbs 14. Sabi po dito, listen my son, accept what I say, and the years of your life will be many. Yun din po, same promise doon sa Ephesians chapter 6, no? And binanggit po dito. Emphasize the importance of listening to the wisdom and guidance of your parents. Diba? Ipinapakita daw po dito, sinasabi dito, na ito po ay pagpapahalaga, no? Yung pakikinig natin ay pagpapakita ng pagpapahalaga na yung karunungan. And guidance, may binigay ng Diyos sa ating mga magulang. Dapat inikilala po ng mga anak ko yan. Na dapat natin bigyan sila ng magpapag. Alam niyo po, minsan, nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, may mga anak, pag nagturo ang magulang, wala na, hindi na pinapansin. Ganun ba tayong klaseng anak? We ignore yung mga teaching, yung mga turo ng mga parents natin sa panahon natin ngayon. Kasi nga po, very busy na yung mga anak ngayon Saan? Sa Facebook, sa internet, at sa marami pang bagay, nakaabalan kami siya ng mga ginagawa ng mga kabataan yun. Kaya, yung turo na dapat pahalagan at bigyan pansin ng mga anak to honor them, to honor their parents, wala na po. Kaya pag inuutusan, naaabalan minsan, na pakiano naman, magagalit pa sa parents. Diba? Minsan nga, sumisigaw pa. Yun po yung nakakalungkot. Kapag ganun po tayo ng klaseng anak o yung uling anak na hindi na po marunong sumunod, makinig sa sinasabi at sa mga payo ng parents, ng magulang, sabi nga po dito, when you listen with respect, you honor them and acknowledge them, their God-given role in their lives. Kapatid, kung tayo po ay Kristiyano, at marunong makinig at respeto sa parents, sa magulang, sabi nga po ito, napaparangalan natin siya at na-acknowledge natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga, their God-given role in your lives. May role din po tayo. Yun po yun, yung sinasabi, honor our parents. Yung role ng mga anak, sumunod, igalang yung mga magulang. Kaya doon pala po sa pakikinig, isang paraan na po yun para may pakita natin na marunong tayong gumalang at respeto at iparangal sa ating mga magulang. Tandaan po natin mga anak, baka po nakakalimutan po na natin yan, yung values sa buhay po natin na ituturo
ng salita ng Panginoon sa atin po sa umaga ito. Kaya may mga attitude po tayo, no? Na kailangan i-correct. Checkan po natin yan. Correct? No? At yung mga false, mga mali, i-chesan po natin yan. Isipin po natin lagi yung mga bagay na ginagawa natin kapag gusto po natin parangalan yung ating mga magulang sa ating buhay. The next, honor them. Honor them by the way you speak. Sino po yung nagpaparal sa magulang sa kanyang mga pananalita? Iba man po, curse his mother or father, his lamp will be snuffed out in pits of darkness. Sabi po yan ng Proverbs 20:20. Kaya may mga magulang na mga anak rebelde. Diba? Sana hindi po tayo ganon. May mga anak, totoo po, may mga anak na nagre-rebelde sa mga magulang. Siguro hindi natin masisisi. Dahil na, in the other side of this world, no, yung mga bagay na makikita natin talaga na mga magulang ay hindi naman din na nakikitaan ng magandang values yung kanilang mga anak. Hindi na tayo mag-expect ng mga bagay na gano'n. Pero tayo pong mga Kristiyano, ito po yung gusto ng Diyos sa ating buhay na makita natin na nagiging madilim. Sabi nga, para tayong ilaw na nagdidiliman o na napupundi. Kapag ganun po yung pag-uugali na meron tayo sa harap ng magulang natin, pas tayo pa yung parang magulang eh. Meron ganyan, di ba? Kung sigaw-sigaw natin yung magulang natin, yung parents natin, yung gustusan natin, pagsabihan natin. Oo, tama naman. Kung may mali, sabi nga, hindi naman perfect ang lahat ng magulang o ng lahat ng parents para makita natin yung mga pagkakamali nila at tayo ay parang leon na umaangil o tigre na nagagalit sa harapan ng mga magulang natin at pinagsasabihan natin sila. No? Hindi dapat ganon. No? Para daw po tayong bumbilya na napupunti na natitiliman. And Paul encouraged us in Ephesians chapter 4, verse 25. Sabi niya po ito, encourage us to speak truthfully and respectfully. And let us ensure our word reflect love and honor. Kita niyo po, no, tayo po daw ng mga mananampalataya, i-encourage tayo ni Apostol Pablo. Na ito yung dapat ginagawa ng mga anak. Ano po yung sabi niya? Encourage us to speak truthfully and respectfully. Kapatid, dapat lahat ng sinasabi natin totoo. Dapat lahat ng pinapakita natin may pagrespeto. Hindi pa kunwari. At lahat ito ay totoo sa ating pong puso. Kaya, ano daw po, magre-reflect yung love and honor sa buhay natin. May papakita po natin yun. Na kaya natin parangalan at kaya natin igalang at respeto yung ating mga magulang sa ating buhay. And honor them by caring. 1 Timothy chapter 5, verse 8, makikita po natin yan. Our responsibility for providing our parents is an expression of godliness and love. Kapag nagagawa ba natin na, siyempre, normally, tayo mga anak, ang focus natin, tayo yung mga kailangan alagaan, tayo ang kailangan gustusan, tayo yung kailangan mahalin, di ba? Yan yung alam pa lang natin siguro sa buhay natin, mga anak, tama po ba? Kailangan intindihin, kailangan unawain, di ba? Mga anak, yung ba yung nalalaman nyo lang para sa buhay nyo para gawin ng magulang para sa inyo? Di ba? Sabi nga, honor them by caring. Dapat may response po tayo sa mga bagay na pinapakita maganda at pagmamahal ng ating mga magulang. Kapatid, mga Kristiyanong mga kabataan, sana po sa umaga ito po yung ialay at ibigay natin din po sa ating mga magulang. Kaya nga, our responsibility for providing our parents is an expression of godliness and love. Kasi nandito po sa puso natin ang Diyos. Hindi pwedeng, hindi yun yung lalabas. Kung nandiyan sa puso mo ang Diyos, meron kang makadiyos sa pag-uugali. Meron kang tinatag na godly character sa buhay mo. Na hindi ka rebellious, na hindi ka pagpapakita ng maling pag-uugali sa mga magulang natin po.
And let us not neglect this duty, but embrace it as an act of love and obedience to God. Para sa Diyos pa rin po yung pagsunod po natin. Kasi, sabi nga, utos-utos sa atin eh. Sa inyo, mga anak. Diba? Let us not neglect this duty. Huwag daw po namin kalilimutan. Baka po marami na po nakakalimot. Kaya pinapaalala po ito sa atin ngayong umaga. But embrace it as an act of love and obedience to God. Alam niyo po, even Jesus Christ, pinaknalis na po si Mary. Ipinaalala niya kung ano yung ginawa. Marahil siguro ni Mary para sa kanya na siya po ay ilabas sa mundo ito ng ni Maria, yung pinalaki Maria. At doon na siya na nasa krus ng kapapo, ibigilin niya po yung kanyang mahal na ina, minamahal na ina, kay John. Alam niyo po ba yun? Ano yung sinabi ni Jesus kay John? Ano yung binili ni John ni Jesus kay John? Sabi ni Jesus kay John, alagaan mo yung aking ina. Diba? Kapag ganun ba tayo? Wala man tayo sa piling ng mga magulang natin, naaalala ba natin sila? Naisip ba natin yung mga bagay na ginawa nila? Nakakapag-contribute ba tayo para sabihin natin, we are care. We care sa ating mga magulang. Natatanong ba natin, ano na ba kaya ang kalagayan nila papa at mama? Ano na kaya ang sitwasyon nila ngayon? Dahil malayo ako. Kapatid, ganun ba yung laging laman ng isip at puso po natin? Kapag malayo tayo sa mama natin sa buhay, o binabaliwala na lang natin sila sa buhay natin dahil meron tayong sariling pamilya, busy na tayo sa mga gawain na kung saan gusto natin gawin, may mga future tayo o mga pangarap tayo sa buhay natin na doon na tayo nakapokus. At nakalimutan na natin yung ina na nag-alaga, nagmalasakit, magulang, na nagmahal, nagpakita ng hirap, magpapakasakit. Ayun na lang ba yung bagay na hindi na natin na maaalala sa buhay po natin? Kaya alam niyo po, yung kantang anak, kung nananggawin po natin yung mensahe ng kantang yun, siguro maiisip natin, maaalala natin kung gaano kahirap yung pinakita. Depende ang dinato sa kanta ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Kaya sumigat po yung kantang yan kahit sa bansa. Kasi yung mensahe po nun, maaantig ka po talaga kung ano yung ginawa ng magulang para sa kanyang anak. At pinaliwala yun ng mga anak. Doon sa kantang yun, pinaliwala yun ng anak. Kaya, napakahalaga no, na napaparangalan po natin yung ating buong mga magulang. Pangalawa, ang mother's love never lose faith. Sino po yung nawawalan na ng pananampalataya? Sumusuko na po. Mga magulang, nandiyan po ba yung faith nyo? No? Sana nandiyan pa po yan. Huwag mo wala po yan. Sabi sa verse 7b, a mother's love never lose faith, believes all things. Naniniwala tayo sa lahat ng bagay. Mga parents, dahil pananampalataya tayo. Tama? May pananampalataya tayo. Yun yung sinasabi ng Hebrews chapter 11 verse 1. A mother's faith in her children is open boundless. She chooses to believe the best for his children. Kita niyo po, ito daw po yung pagmamahal meron po yung mga mother, mga parents, sa mga sarili. Sabi nga, a mother's faith in her children is open boundless. She chooses to believe the best for his children. Even when others doubt, a mother believes in her child potential. Kaya po, kaya yung iba, may mga tao tayo naririnig, ay walang mararating yan. Yung anak mo, walang mangyayari sa buhay niyan. Wala mo siguro magulang sila yung nalalaki sa anak nila. Tama? Kaya nga ito yung katotohanan na sinasabi ko dito. Kaya nga si choose to believe the best for his children. Pinipili natin. Kahit na alam natin talagang, wala talagang nakikita tayo magsisikap sa mga anak natin. Pero naniniwala pa rin tayo na may magigandang mangyayari sa buhay ko nila. Diba? Kahit na nakikita natin, nagpapasaway sila. Nakikita natin, ginagawa nila yung gusto nila, hindi gusto natin. Diba? Pero naniniwala pa rin yung mga magulang na may mangyayari magandang bagay sa buhay ng kanilang mga anak.
Amen? Tama po ba mga parents? Hindi natin sinusubuan yung mga mahal natin sa buhay. Kung ano man po yung kanilang kalagayan ng sitwasyon sa ngayon. Kaya nga sabi, hindi tayo dapat magduda. A mother believes in her child potential. Sabi nga po, lahat naman po tayo, binigyan tayo ng potential ng Diyos, ng kakayanan. Kaya lang po, minsan, hindi natin nakikita at hindi natin napagyayaman yung mga bagay nito sa buhay natin, yung ibinigay ng Diyos sa buhay po natin. Lalo na po kayo, mga kabataan. Maganda yung future. May hinaharap nyo kasi bakit? May mga magulang na sumusuporta sa mga bagay na gusto nyo marating sa buhay nyo. Na kahit hindi nila kaya, ikagabang nila, kakayanin nila, dahil ang nais na magulang para sa inyo, mapabuti po kayong lahat. Amen? Yun po yung katotohanan na walang nanay na gusto nila maghirap at masadla sa kahirapan ng mga anak nila. Diba? Kasi ang hirap naman. No? Kasi totoo sa Pilipino, ganyan Mayroon tayo mga magulang, kung tayo pawapasan, dahil kailangan ng mga anak. Ng anak, yung kailangan ng anak, pumunta pa sa nanay para humingi ng tulong. May mga ganyan, na naghihirap na nga ng lubos si magulang, dadagdagan pa na nila ng pasanin pa ng paghihirap. Kaya, huwag natin gawin po yun, mga anak. No? Sabi nga, this reflect, believe all things because of love and faith. Kita niyo po, dahil sa pagmamahal at pananampalataya meron po yung mga babae ng Diyos. Alam niyo po ba, kayo po ay mga babae ng Diyos. Mga nanay, nabigyan ng pagmamahal at pananampalataya para mapagtagumpayan po yung lahat ng hamon ng buhay. Amen? She won't believe lies but will trust without truth. Diba? Minsan di ba alam natin, kahit nagsisinungaling na yung mga anak natin, dinidepensa pa rin natin sila pinagtatanggol pa rin natin sila Kahit na yung sinasabi nila, hindi nakatotohanan Di ba? Kaya ito yung sinasabi, she won't believe lies but will trust without truth. Or honest, but not tolerating. Hindi natin porque sinabi natin na gano'n na hindi natin sila, inuunawa natin sila, tolerating na po yun, yung mga mali nila sa buhay, yung mga tawag doon, yung mga pagkakamali nila, di ba? O yung something wrong na nagagawa nila sa buhay nila. No, hindi natin sila dinajudge, hindi natin sila kinukondem, lalo na po yung mga parents, no? Pagkos, andun po yung love and faith na pinapakita nila sa kanilang mga anak. Sabi nga, just like to our God. Diba? Ganun naman din tayo mga anak ng Diyos. Sabi nga, diba? Just like sabi nito, just like to our God, love us and people, even though we done wrong things. Tayo po, di ba tayo nagkakamali? Sino dito yung hindi nagkakamali sa buhay? Sino po rito yung hindi nakagawa ng kasalanan sa Diyos? Siguro wala naman sasabi at magtataas ng kamay, ako perfect. Wala akong nagagawang mali at wala akong nagagawang kasalanan sa ating pong Diyos. Diba? Ganun din po tayo bilang mga magulang. Kaya iniintindi natin at inuunawa. Sabi ka, hindi ito pagpapakita ng pag-tolerate natin sa mga maling ginagawa, kundi itinatama natin sila kung may mga gawang mali sa buhay ko nila. At sana po, tayo din naman mga anak, kung may mga magulang na ganito, na itinatama tayo, itinutuwid, magtatama po tayo. Huwag maging matigas ang ulo. Tama? Kasi walang magandang mangyayari sa buhay po natin kapag sinuway natin yung magulang natin. Kasi yun po yung sinasabi ko sa pangako. Diba? Pag sumuway, diba? Hindi na namin yung buhay. Kaya dapat po masumuway po yung mga anak ng Diyos. She always forgive and expect improvement and growth. Diba? Kaya hindi natin pwede itakwil Nagkamali ang anak natin, nagkasala. Hindi natin pwede itakwil At yun pa rin po lagi yung pagpapatawad. Yung pusong mapagpatawad ng magulang. Lalo na po ng nanay. No? Kaya, kwentuhan namin kahapon kung sino yung disciplinarian, tatay ba o nanay.
Sabi ni brother rin, magkaiba eh. Pag hindi na kaya ni Michelle, siya na daw po ang disiplina. Ako naman, hindi ko kaya mamado, hindi ko kaya mag-disiplina. Yung nararamdaman ko kasi, pag ako namamado, parang ako yung pinapagod ko sa sarili ko. Ako yung nasasaktan sa sarili ko. Kaya kung pwedeng sa salita, ang gagamitin ko para may tuwid at may tama ko yung anak ko, gagamitin ko yung salita. Pero hindi ko malo. Pero biblically, tinuturo ko talaga, dapat paluin ng bata. Diba? Yun yung kailangan para itubig sila sa mga mali nilang pag-uugali. At ang madalas ko talaga, maaraw sa ganyan, pagka yan, alam ng mga anak namin yan, si Joy, si Joshua, yung panahon nila noon, grabe kasi, medyo hindi pa kami Kristiyanong magulang na talagang malalim po yung natutunan sa salita ng Diyos kung paano mag-disiplina ng anak. Kaya pag nagalit, talagang halos mapudpod yung hangin sa kapapalit ko sa kanila kapag may mga nagagawa po silang mali. Pero hindi naman po yun dahilan para mamalo kami nang wala silang ginagawang mali sa buhay nila. It's a part of discipline din po yun yung ginagawa namin. Kahit ako, bago kami Kristiyano, alam na rin namin po kung ano yung dapat na disiplina. At alam niyo po, sabi nga po nila ngayon, yung ginawa po namin sa kanila, nagpapasalamat po sila. Kasi kung hindi daw po namin sila ng disiplina, baka napariwara sila. Yung buhay nila baka wala sa pagiging sa Diyos, wala na po sa kung ano yung buhay nila meron sila ngayon. Kasi alam niyo po, may pangyayari minsan, hindi ko ito makalimutan kay Joyce, na alam niyo wala na yung pagpapaalam, may respeto sa amin. Parang sa kanya gusto niyang gawin yung mga bagay na gusto niya. No? Parang sa tingin niya malaya siya. Pero kami magulang, hindi kami gano'n. Gusto namin, alam namin kung ano yung mga nangyayari sa amin. Nabalitaan namin sa ibang tao. Nagsayaw sa ano station ba yun? Wala kami kaalam-alam, walang magpapaalam. Kaya naman naman, galit na galit. Eh, may kasama pa. Kaya alam namin, iba yung instinct ng nanay. Pero yung binigay sa atin ng Diyos na human instinct, hindi po animal instinct Iba yung animal instinct, pero hindi po yun. Pero mas higher yung human instinct ng parents or ng tao na ibinigay ng Diyos. Eh, hindi makakalusot alam namin Kaya, nagbigay kami ng isang ultimatum, sabi namin, Joyce, anong gusto mo? Steady or study? Steady or study? Pag-aaral o pag-boyfriend? Isang may mga ganyan, di ba tayo, mga magulang? Kapag nakikita din natin na parang may gustong pasukin maaga yung mga anak natin, kailangan natin sila bigyan ng ultimatum. Pero alam niyo po magandang bagay, pinili niya, study. Paano ngayon nalagay ng buhay ng aming anak? Siguro, nasasabi rin nila yan. Nagpapasalamat nga sila. Siguro kung hindi mo kami disiplina baka hindi kayo buhay namin. But thank you to God kasi po, ginayad tayo ng Diyos. In-instruct tayo ng Diyos. Inadvice tayo ng Diyos sa mga bagay na pang-spiritual para i-guide, itama, i-direct, i-support yung mga bagay na kailangan ng mga anak natin. Yun yung kailangan ng mga magulang. Kaya siguro yung mga papasok sa pagiging magulang din, kailangan po natin yung matutunan sa ating pong buhay. Kaya nga, see always forgive and expect improvement and growth. Yan, kung nagkakamali, sige, okay na. Sabi nga, wala naman, sabi ng Panginoon, tanong nga, kaya ilang beses ba dapat yung patawad? Wala naman sinabi ng Panginoon kung ilan Diba? Sabi 77 more times, 77. Diba? Yun po yung kailangan natin isagawa sa buhay natin. And the one who is love carries the responsibility and accountability. Yan, mga parents, sila daw po yung the one who is love carries the responsibility and accountability. Totoo po yan, mga anak. Ang laki po ng responsibilidad and accountability ng mga parents sa inyo po. Sa ating po mga anak, tayo po mga anak, or sa ating po mga magulang. Sabi nga, women have a domestic responsibility. Isa lang daw po ito. Women have a domestic responsibility. Those are to be workers at home.
Yan. Nanay, ganyan po ba tayo? Mapag-alaga ba tayo sa tahanan? Sabi nga po dito, workers at home. In other person, sabi po dito, they busy at home. In other person po yan. At sabi naman po, or keepers at home, in King's version. Yung binabanggit ko na word para yung responsibility po, yung domestic responsibility ng mga parents or nanay. Alam niyo po, biblically, huwag naman sana natin, no? Sabi niya, lalo ng mga tatay, mga anak, gawin natin ang salitang helper na sinabi ng Diyos o sa mga babae, no? Na katuwang, hindi katulong. Kasi ngayon po, nakakalungkot, maraming mga parents or nanay, ginagawa ng mga anak katulong ng kanilang mga nanay. Kapatid, kung iintindihin po natin yung salita ng Diyos, hindi po sinabing katulong, helper, katuwang. Kayo dapat ang gumagawa, katuwang lang ng nanay. Diba? Kasi yun yung tunay na, alin, binabanggit po doon sa Bible, katuwang, hindi katulong. Kaya nga doon, it's like a maid. Kapag tingin natin sa mga magulang natin, katulong, wag po, kunwari sila ikip, utos-utosan natin, mapakiabot nga yung ano, mapakigawa nga itong ano ko, mapakisuyo nga. Kapatid, bakit hindi natin naiisip, ginagawa na natin katulong pala yung nanay natin. Ang dami natin inuutos, ang dami natin pinagagawa na dapat tayo ang gumagawa at dapat tayo din tumutulong sa magulang na lahat ng gawain, yung domestic responsibility na kaya naman natin galawan at gawin, dapat ginagawa natin, hindi na natin inaasa sa parents mo natin. Nakakalungkot po, no, kapag ganun pa po yung mga kaisipan na meron po tayo. No po? At mga tatay, no? Ganun din po tayo. No? Kaya ako kami sa bahay, nakikita ko gumagawa yung aking wife. Hindi pwede hindi ako gagawa. Naiiya ako eh. Uupo lang ako, higa lang ako, nunod lang ako kasi gawa ng gawa. Tatapusin muna namin yung gawain. Kaya kami gagawa ng mga bagay na gusto namin. Diba po? Di ba napakasarap ng ganon? Tatay, nanay, nagkakatulungan tayo. Nagiging madaling trabaho sa tahanan at sa loob ng bahay. At hindi po nakakawawa yung nanay sa lahat. Kaya nga, di ba, ang nanay, ano daw po siya? Multi, task, lahat tinatrabaho. Eh tayo, anong trabaho po natin sa loob ng bahay? Diba? Kaya, hindi lang po na yan, hindi lang po para sa nanay, lahat po tayo na narito. Kaya nga, sabi, a woman's prime responsibility is to cultivate a healthy home. Ay talaga yung layunin ng parents, ng nanay. Malusog na tahanan, magandang tahanan. No? Nagkakasundo, nagkakaisa sa lahat ng gawain para sa loob ng isang pamilya. Dapat naiisip ko natin yan. Sabi po ng Proverbs, the wise woman builds her house, but the foolish tears it down with her own hands. Ano po? Yung matalinong babae daw po, siya yung tatayo ng tahanan. Pero yung mangmang, siya yung sumisira. Saan? Sa loob ng kanyang tahanan. Kaya nakasalalay po yan, mga parents, sa inyo. Paano nyo bubuhin? Kaya nga sabi, a woman's prime responsibility is to cultivate a healthy home. Dapat alam po ng mga nanayan ha, na hindi tayo nagiging dahilan para masira, mawasak, yung loob ng tahanan at yung magandang pagsasamahan. Nakasalalay po yan. Siyempre, nagkakatuwa po yung father and mother sa loob ng tahanan. And children, ito po, paalala, accept your mother's preparation. Sabi nga po kanina, di ba, the word preparation is best for us. Yun po yung gusto ng Diyos. Ng mga nanay, no, sa kanilang mga anak. Kaya nga, sabi, preparation for, best for us, and thank Him for all He does for us. Kapatid, ngayong umaga, tanggapin po natin, may mga bagay na ginagawa ng maganda ang mga magulang para sa akin. Sana naman po, sabi nga, hindi lang po basta maganda yung sinabi nito, best for us. Dapat pasalamatan natin. Sabi nga, thank her for all she does for us. Yung mga bagay na ginagawa. Acknowledge po natin lagi yon. Di ba sarap na may ginawa ka?
Nak ano? Wala ka naririnig. Nak ano? Di ba? May ginawa ka, wala ka naririnig. Parang naman, ano to ah. Di ba parang naghahanap tayo ng gano'n? Appreciation. Di ba? Nag-effort tayo, gumawa tayo. Dapat our response naman bilang mga pamilya, pag tayo magpasalamat. Be very thankful tayo po ng mga mananampalataya. And number 3, a mother's love is always hopeful. Hopeful. Yan. Hope is a powerful force. Alam niyo po ba yan? Yung pag-asa daw po ay makapangyarihan. Powerful force. When we believe the future is bright, it strengthens us to face daily challenges. Kaya nga po yung mga nanay, yung pananampalataya nila, nakasali po ito sa Diyos, hindi po sa tao. Hindi sa kakayanan natin, not by might, not by power, sabi nga po, but by the Spirit of the Lord, says the Lord. Kaya nagiging bright at naniniwala tayo yung future na mangyayari po sa pamilya natin. Nagiging maganda kasi nandun tayo, nakanilay lagi tayo. Hindi tayo sa sarili natin, hindi tayo alam natin, may potential tayo, may kakayanan tayo, may savings tayo, may work tayo maganda. Hindi yung dapat nakatingin tayo, hindi kung ano man po yung gusto ng Diyos. Kasi yung pananampalataya, pag-asa na meron po tayo, sabi nga, hope all things ay nasa Diyos. Kaya, pinalalakas niya again. Sabi nga, strengthen us to face our daily challenges. Kapatid, di ba, pag minsan di na natin kaya yung mga dumarating sa buhay natin, nawawalan tayo ng pananampalataya eh. Sumusuko agad tayo eh. Di ba? Pero kapag nakita natin yung kamay ng Diyos na nakalaan siyang tulungan sa atin at i-accept po natin sa buhay natin, nagiging madali yung trabaho. Nagiging madali yung buhay para po sa atin po lahat. Kasi nga po, hopeful tayo na may mangyayaring magandang buhay para sa buhay natin mga anak ng Diyos. And a mother is a unique role. Work tirelessly to bring happiness. Ito pa po yung katangian po ng nanay. Sabi nga po, yung tinanggit ko kanina, sabi nga kanina dito, mother has a unique role. Work tirelessly to bring happiness. Kahit pag na po, diba, yung mga nanay, gusto lang nila gawin yung para sa kaligayahan ng kanilang mga anak. Kaya nga sabi ko kanina, ang daming racket eh. Pinapasok kahit na ano para lang mapasaya, masustain, may bigay kung ano yung pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay, di ba? Kaya yan po yung role na ginagampanan, baka hindi po alam ng mga anak yan ha. Para baka akala niyo normal lang kasi gusto ni nanay yan. Kasi ginusto niya yan. Di ba? Yun ba yung alam natin? Kaya dinidiskarte niya kasi gusto niya naman yan, hindi. Para sa atin po yun. Baka hindi po natin naiisip para sa pangangailangan po natin yun. And mother continuously hope for the best for their children. Diba? Kaya sila nagpapatuloy at umaasa na yung nangyari magandang bagay sa buhay natin. Preparing of their success for the future, happiness and health. Diba? Parang kahapon eh. Naiinis na ako sa anak ko eh. Nag-iiyak sa sakit. Sabi ko lang, normal yan. Lahat ng lalaki dumadaan dyan. Kasi sinircumcise. Sabi ko, ano gusto mo, tumanda ka pa para gawin mo yan? Mahirap na. E ngayon pa nga lang, kakandasakit ka din, sabi sa kanya. Pero alam niyo po, in-encourage namin siya. In-encourage namin siya na yun yung nararamdaman niya, mahirap talaga po yun. Masakit talaga yun. Una na nagdaling mo nga, sabi ko, daling ko na kaya sa health clinic. Grabe ko umiyak talaga eh. Talagang naglulupa, naghihinagpis eh. Bilang magulang, ang hirap po naman. Nakikita natin sa mga anak na yun. Gusto lang natin, masaya sila, walang problema, di ba? Yung nanay na gusto, yung nakikita nila sa anak nila may problema. Di ba? Nahihirapan, walang magulang. Tama? Kaya may mga sanggol yan, yung mga baby na yan. Kunti na lang, natataranta ng mga parents kagad yan. Tama? Kaya
mahirap na yung sitwasyon mo, may ginagawa ka, hindi mo ipapriority yun. Uunahin mo yung anak mo kasi ayaw mo na nakakita na nahihirapan mo yan. Ganun po yung magulang. Nararamdaman nila po ba yan mga magulang? Dapat ganun po yung damdamin po natin. And this enduring fuels their sacrifice and effort. Sabi nga po dito, merely hope all things. Kaya nga, hope all things. Buong-buong pag-asa. No? Yung inilalakad nila. At yun po yung nagpapalakas sa kanila. Sa lahat ng sacrifices or effort na ibigay nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam niyo po, may isang babae talagang grabe po, yung tragedy na dumating po sa buhay niya. Every time, night and day po yata, wala hindi siya, hindi na iiyakan yung nangyari po sa anak niya. Sino bang magulang yung nararamdaman niya yung kalagayan ng anak niya, comatose, nahihirapan, na mula sa pagsilang, ibinuhos niya na po yung lakas niya, pagmamahal niya, para mapaganda yung buhay ng anak niya. Pero dumating po yung trahedya, hindi niya inaasahan na talagang grabe po. Pero yung hopeful things na meron po siya sa puso niya, hindi niya po yung binitawan sa Diyos. Sa Diyos po siya kumapit. Na every time nakakausap namin siya, umiiyak siya, please, pray. Sabi niya po, my son. At lahat ng tao na nakakausap niya, yun po yung lagi ng kahilingan. At hindi niya iniiwan na kahit walang malay, nakakomatose yung kanyang anak sa ospital, andun siya buong araw, buong linggo na lumilipas para tingnan, ipanalangin yung anak na bigyan ng pagkakataon na bigyan ng chance ng Lord na mabuhay. Sabi niya na, kahit buhay ko na lang sana, pwede ko kong ialay para sa kanya, para mabuhay lang. Pero alam niyo po, kagaya na sa Bible, yung lingkod ng Diyos na si Ana, na walang tigil ng iyak sa pananalangin sa Diyos, napagkamalang pa nga siyang lasing nito kapatid. Pero bakit ba siya umiiyak? Kasi may pagnanasa siya na magkaroon siya ng isang anak. Isang anak. Dahil hindi mo siya magkaanak, araw at gabi, ganun din po yung ginagawa nito ni Hana. At kagaya nung babae ito, may kinikwento ko sa inyo, nakaasit kami, nababagbalang lang kami. Kaya kami, kapag lumuluhod din sa Lord, nananalangin, umiiyak din kami dahil sa nararamdaman namin, kagaya ng babae, ng inang ito, na ayaw niya na isuko na lang ang kalagayan ng kanyang anak, na hayaan niya na mawala na lang dito sa mundong ito, pero patuloy niyang kinapitan sa Diyos, na may gagawin ng Diyos na himala para sa kanyang anak, through our prayer, alam niyo po, kagaya ni Hana, tinugo ng Lord yung kanyang panalangin at naging anak niya si Samuel, yung propeta Samuel. Ano po yung ginawa niya? Karoon siya na anak, inalay niya po dito sa Diyos. Kapatid, napakaganda ng puso ni Hana. Dahil tinugo ng Diyos yung panalangin niya at nagkaanak siya, inalay niya para sa Diyos. At itong babaeng laging humingi sa amin sa panalangin, ito po yung buhay ng aming kapatid na si Maria Hagen. Na yung kanya nag-iisang anak na si Don pa lang noon, na comatose dahil sa accident. Grabe yung pagluwa niya araw at gabi. At isang bagay na nakita namin, sabi nga, the prayer of the righteous is granted by the Lord. Amen? Kita niyo po, dahil sa pagmamahal ng isang ina, nagkaroon ng buhay uli yung anak na mamamatay na dahil hindi niya binitawan. Dahil yung pagmamahal hindi nawala sa puso niya, pagtitiwala din sa Diyos, pananampalataya. At sana po tayo, kung ano man po yung bagay na nakikita natin sa mama natin sa buhay, nangyayari sa mama natin sa buhay, itulog natin sila sa panalangin. Huwag natin silang sukuan. May mga nanay naniniwala po kahit ano na yung nangyayari sa buhay ng kanilang anak, hindi pa rin nila tinatakwin, sinusukuan yung kanilang mga anak. At sana po, ipanalangin po natin sila. Kaya nga sabi, children live in a way that brings good life or prayer. Nagiging maganda lang po yung buhay ng ating mga mahal sa buhay kapag pinapanalangin po natin sila sa Diyos. Amen? Sino bang magulang yung hindi nananalangin para sa anak? Di ba?
Wala. Lahat tayong mga magulang, lalo na tayong mga Kristiyano, of course, dapat yung panalangin po natin. Kasi alam natin kung ano yung hatak ng mundo. Pag pinabayaan natin sila, hindi tayo lumuhod sa Diyos na nalangin, ano yung gagawin ng mundo para sa kanila? Aagawin sila para sa Diyos. Dahil pinabayaan natin po sila at hindi natin sila ipinanalangin. Sabi, giving away that brings good life, her prayer. Kaya ang ganda po ng ginagawa ng panalangin. Mga kapatid, kung may oras po tayo, may panahon tayo, pray tayo. Huwag tayong sukuan. Huwag natin sukuan. Huwag natin ayawan yung mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin through our prayer. Amen? Kaya, I challenge no, lahat po tayo. Wala kami nakakakita man o wala. Personal natin po yan ginagawa para sa Diyos. Yung pananalangin po. Amen? Last, pang-apat po, Mother's love is sustaining. Mother's love is sustaining, endures all things. Sabi po dyan, mother's love is sustaining, endures all things. Motherhood is a journey filled with ups and downs, joy and sorrow. Yan ang nanay. Yan yung mga nararanasan ng nanay. Sabi nga po, yung pagiging magulang is a journey filled with ups and downs, joy and sorrow. Through thick and thin, a mother's love endures all things, providing a constant source of support and strength. Kapatid, kung ganyan po yung nararanasan niyo po sa buhay niyo, mga magulang, normal po yan. Kasi, sabi nga ang buhay ups and down. Kaya nga sabi ang buhay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Diba? Minsan masaya, minsan naman malungkot. Yan yung buhay na meron po tayo. Na? Sabi nga, nararanasan natin. Kaya kailangan endures all things. Magpatuloy lang daw po tayo. Kaya nga sabi, a mother prepare her children for many things, including for life. Diba? Ano ba yung inianda daw po ng mga magulang sa mga bagay-bagay? Ano niyo po yung buhay natin? Hindi naman natin ito hawak. Diba? Ano natin ang Diyos ang may control ng lahat ng may hawak ng bagay. Pero habang may buhay, dapat magpatuloy. Diba? Kung anong sinimulan, dapat tapusin. Ganyan ang magulang. Diba? Sinilang natin yung anak natin. Hanggang pagtanda, magulang pa rin tayo sa kanila. Hindi po natatapos yun. Kaya nga sabi for life, yung pagiging parents. Diba? Yung pagiging magulang. Kaya nga tapos ka na sa anak mo, pagtapos mo na. Natapos na po ba yun? Nanay? Ano sumunod? May apo. Kaya pa ano mga alagaan. Tingnan mo yung mga apo dito. Sino yung mga lola at lola dito? Marami mo kayo na alagaan. Dami na. Natapos po ba? Diba tuloy-tuloy pa rin? Kaya sabi for life, yung gampanin ng parents, hindi na natapos. Nakapagtapos na yan, tapos na ba yun? Nakapagtapaw na yan, tapos na ba yun? Nagkapamilya na yan, tapos na ba yun? Hanggang sa nagkaanak, hindi pa rin po tapos Diba? Yun yung po yung gampanin. Diba? Alam po yan ang mga lola at lolo ngayon. Nagawa nila po yan sa kanilang mga apo. And for love. Hindi po nakatapos yung pagmamahal, of course. Diba? Ano po yung for love? By teaching and by showing. Diba? Bibigay pa rin tayo ng payo diba? Kasi mga bago silang pasok sa pagpapamilya, anong gagawin ng mga parents? Nagbibigay yan ng pagtuturo. Anak, ganito anak, ganito. Diba? Diba mga anak, tinuturuan tayo ng mga parents na kung ano yung naranasan nila, ano yung mga experience nila, pinapasa lang po yun. Para kung may mga bagay tayong gagawin sa pagpapamilya, pagpasok sa pamilya, natututo na tayo, may alam na tayo sa pagpasok sa pagpapamilya. Kasi nga, naituturo na po yan. Kaya nga, by teaching and by showing it. And for faith, of course, living by example sa pananampalataya. Kaya paano po yung mga anak na yung kanilang mga mahal sa buhay, kanilang mga magulang, ay lumalago sa pananampalataya.
Hindi po tumatagal sa pananampalataya. Mas maganda pong pakinggan lumalago sa pananampalataya. Hindi tumatagal sa pananampalataya. Diba? May tumagal lang, pero hindi naman lumago. Yun po yung malungkot. Wala tayong gagawin mabuting halimbawa at gagayahin sa atin ng mga natin sa buhay. Sino po yung mga anak na nakita nila? Ay ako, pag ano ko, gagayahin ko mama ko. Pag nagkaasawa ko, ay ako, nag-asawa ko, gagayahin ko yung papa ko. Madalas ko marinig noon yan kay pastor. Yun. Lagi yan, pagdating sa politika. Pag naghanap daw siya ng mga pamang-asawa, katulad ng kanyang nanay. Diba? May mga ganyan tayong pattern or example na gustong gayahin. Kasi nakita natin yung magandang halimbawa po nila sa buhay. Sana no, mga magulang, maging magandang halimbawa po tayo sa ating pong mga anak. Kagaya ng mga Bible character, no, yung mga kilang na influence, woman of influence, woman of excellence, no, sa buhay nila Hannah, nila Mary, nila Eunice and Lois, na naging maganda po yung kanilang halimbawa sa kanilang mga anak. Kaya nagpatuloy, no? Nagpatuloy maging yung mga saling lahi, mga generation sa paglilingkod para sa Diyos. Hindi sila, hindi naputol, no? Yung pangako ng Diyos sa kanilang pamilya, nagpatuloy po. Lumago yung kanilang pamilya sa paglilingkod. At sana po tayo rin, mga mananampalataya, sa Iglesia nito ng God's Glory Church, sabi nga, a mother's love is immeasurable and timeless. She worked tirelessly every day of the year. Yan. Kaya kung nagmamahal din talaga tayo, una sa Diyos, sa mga mahal natin sa buhay, no? Walang oras, no? Na hindi natin kayang gawin yung mga bagay para sa kanila po. Diba yung nanay? Kaya nga sabi, she worked tirelessly every day. Araw-araw po, hanggang dumating po yung taon. Ulit na naman po yung ganung way of life meron po tayo, yun at yun pa rin po yung gagawin natin. Kasi nagpapatuloy lang po tayo kung saan. Ito po yung nais nila sa buhay natin. And mother hold their children hands for a short while, but their heart is forever. Ito naman po yan. Hindi naman habang buhay magsasama tayo pamilya. Narito po. Darating po yung panahon, malalagas, at may maglalagas. Pero ang magandang bagay, sinabi ko ito, pero dalihan lang po yun, but their heart is forever. Nasa puso na po natin sila. Yung mga magandang bagay na ginawa nila, hindi na natin yung nakakalimutan. At magsasama pa rin tayo pagdating ng panahon. Hindi po yun dito, yung pangako ng Diyos, yung po sa eternal life. Kaya kung may maganda tayong itinanim, aali tayo ng maganda. Pero pag pangit ang itinanim natin, pangit din po yung aanihin po natin. Mga kapatid, yun lang po yung principle po ng Bible. Kaya yung mga magulang na nagkaroon ng kanilang sakripisyo sa kanilang mga anak, aani po kayo. Tandaan niyo po yan. Sabi nga, our labor is not in vain for the Lord. Amen? Naniniwala kayo? Amen. Aanihin po natin yung mga ginawa po natin mabuti po. Amen? And last, sabi ko dito, ating introduction. Sabi ko dito, the bond between mother and child begins during pregnancy and lasts a lifetime. A mother will always see her child as her baby, no matter how old they become. There is no perfect mother, but there is a mother who will always love forever, no matter what. Oh, napakaganda po. Napakaganda po yung sinasabi po yan. May bond po talaga yung mother and child. Nandiyan na po yan, hindi na po mawawala yan. And a mother will always see her child as her baby, no matter how old they become. Kahit na po kung tayo mga mahal natin sa buhay na natin. Nandiyan pa rin po ang mga mahal natin at pagkilala natin. And there is no perfect mother. Hindi ako yung sabi kanina, wala naman perfect po yun talaga. Mga kapatid, kung nagkakamali, kung may problema, kilala na po kung magkaintindihan at magkakaluan.
Yan po yung gusto nila sa atin. Sige po, ngayong umaga, pwede po tayong tumayo. At bigyan muna natin yung palakpak. Ang ating Panginoon. Bago po ako mag-pray, naniyahan ko po rin po yung nanay o mga ina sa harapan. Pwede po kayo lumapit para kayo po ay mag-pray.